Nagulat si Elsa at napatras kay Ruben. Nang muli nila itong lapitan ay nanlisik ang mga mata ni Dalen at pinagkakalmot ang mag-asawa. Namumula ang mga mata niya na nakatitig palagi saan man sulok sila magpunta. Mahigit 1 oras nang matigil si Dalen at tuluyan ng nakatulog. Tulala ang mag-asawa at tahimik na umiiyak sa kusina habang umiinom ng tubig pampakalma. Hindi mapigilan ni Elsa na mapabasag ng baso. Napatahimik si Ruben at nagdesisyong hindi papasok sa trabaho para bantayan si Dalen. Sumapit na ang gabi't hindi sila makatulog. Bangon higa para subaybayan ang kanilang dalagang natutulog. Sa muling paghiga ni Ruben ay may narinig siya. Napakagandang boses na kumakanta. Sumilip mula sa bintana at wala siyang makita. Sinubukan niyang idikit ang kanyang tainga sa dingding na kasunod nito ay kwarto ni Dalen. Doon nga nanggagaling ang umaawit at klaro sa pandinig niya ang kanta, Ama Namin. Mula sa mga boses ng dalaga. Pinakinggan niya ito na hindi tinanggal ng ilang minuto ang tainga. Paulit-ulit inaawit hanggang papalapit ang boses kay Ruben. Sandaling tumigil ito at biglang binanggit mismo sa kanya, Ako ang Diyos mo. Pagkagising ni Padre Convicto ay naisipang mag-ehersisyo nito sa labas. Pagkabukas niya ng pinto ay nagulat siya at nakita niya si Ruben na nakaupo sa tabi nito. Agad na ikinuwento ni Ruben ang nangyari kay Dalen. Bakas sa mga mata ng isang ama ang takot. Paulit-ulit ang kanyang sinasabi na may panginginig ang mga boses. Pinakalma ni Padre Convicto si Ruben at pinatuloy sa kanyang tirahan. Binigyan niya ito ng malamig na tubig pero hindi ito pinansin ni Ruben. Nagmamadali ang kanyang mga galaw na hindi mapakali. Naawa ang pari at nagdesisyong samahan ito pauwi para makita ang kalagayan ng kanyang dalaga. Bagamat maliit lang ang San Ramon ay mabilis na kumalat ang balita. Naabutan ni Padre Convicto ang bahay nila Ruben na puno ng mga chismoso at chismosa sa labas. Isa na rito si Tonying na labis na nag-aalala na sumalubong sa kanila. Agad niyang sinalaysay ang huling natatandaang pangyayari para kahit papaano makatulong sa mga kwestiyon na bumabalot kay Dalen. Tumuloy sila sa kwarto ng dalaga at nadatnang pinupunasan ito ni Elsa ng basang labakara para malinisan. Agad nagpasalamat si Elsa sa pari dahil pinaunlakan ang kanilang daing. Ayon kay Padre Convicto, isa sa mga tinitinan niyang dahilan at malapit sa kanyang konklusyon ay isang pananamantalang espiritual ang di umano buwabalot kay Dalen. Tinukoy niya ang mga pangyayaring daang taon nang nasaksihan ng simbahan ukol sa mga pagsapi ng kampo ng kadiliman sa katawan ng tao. Walang imik ang dalaga na nakatitig lang sa dingding. Napansin ni Padre Convicto ang mga lubid na nakagapos kay Dalen. Mahigpit na nakatali sa magkabilang dulo ng kama. Bakas ang takot. Iniwasan ni itanong ito dahil na rin sa alam niyang ang pwedeng masamang mangyari. Nagdesisyong gumawa ng liham si Padre Convicto para maisagawa ng nararapat na tao sa loob ng simbahan ang eksorsismo. Nangako rin ang pari na habang hinihintay ang sagot sa naturang liham ay dadalaw siya para mag-alay ng dasal para sa kaligtasan ng kaluluwa ni Dalen.